Para sa mga nagtataka kung sino si Hijikata na minsang lumabas sa Record of Ragnarok, siya ay nakita mag-isa at hindi kasama ang kanyang mga kasquad sa Shinsengumi. Ang dahilan nito ay dahil nagtampo siya, hindi kasi siya ang napili ni Brunhilde na lumaban. Bagamat hindi natin siya nakita na lumaban sa Ragnarok, makikita natin ngayon ang kanyang husay sa pakikipaglaban noong siya ay nabubuhay pa. Tunay ngang matindi si Hijikata, sapagkat siya lamang ang naglakas loob na harapin ang pinakamalakas na samurai sa Japan. Ang tanong, manalo kaya siya? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara na't simulan na natin. What's up mga Kuops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 16. Resolution. Sa pag-uumpisa ng kabanata, naglabasan ang mga miyembro ng Ezo clan upang hanapin ang assassin na nagtangkang pumatay kay Lord Katamori. Habang abala ang iba sa paghahanap, isang mataas na opisyal ng Ezo ang nagpakita ng matinding galit kay Serizawa, sapagkat pinatay nito ang umataking assassin. Ang nais sana ng opisyal ay mahuli ito ng buhay upang paaminin kung sino ang nag-utos sa kanya. Biglang sumingit si Kanbei, kilala bilang The Demon, at iginiit na tama lang ang ginawa ni Serizawa. Ayon sa kanya, isang mahusay na assassin ang umatake kay Lord Katamori, at kahit nahuli nila ito ng buhay, malabong umamin ito. Kung hindi raw umaksyon si Serizawa, tiyak na may masamang nangyari sa kanilang pinuno. Agad namang humingi ng paumanhin si Serizawa, na hindi niya naitama ang kanyang galaw upang hindi mapatay ang target. Halatang natakot ang opisyal sa kanyang narinig mula kay Serizawa, tila kinabahan siya sa presensya ng wild beast. Naputol ang kanilang usapan nang magsalita si Lord Katamori, na nagsabing walang dapat ipag-alala, sapagkat maraming tao sa Kyoto ang gustong pumatay sa kanya, may mga tao rin na walang pakialam sa ganitong bagay. Napalingon sila nang mapansin nilang may papalapit na may hawak na katana, si Hijikata pala ito. Kita sa kanyang aura ang kasabikan sa laban, at agad niyang sinabing simulan na nila ang sagupaan dahil ang kanyang dugo ay nag-aapoy na. Si Raulo talaga itong si Hijikata, kahit sa gitna ng kaguluhan, laban pa rin ang nasa isip niya, wika ni Shinpachi. Napatingin sina Serizawa at Lord Katamori nang may humarap kay Hijikata, si Sugawa Kanbei, ang demon ng Ezo clan. Tinanong nito si Hijikata kung ano ang ibig sabihin ng pagiging samurai para sa kanya. Sagot ni Hijikata na inaakala niyang may mahalagang tanong, ngunit kalokohan lang pala. Sabi pa niya, mamukadkad ng husto at pagkatapos ay bumagsak, ganito raw ang kahulugan ng pagiging samurai para sa kanya. Napailing ang mga kaibigan ni Hijikata, may malalim siyang pinaghugutan, pero para kay Todo, wala talaga sa tamang pag-iisip ang kanilang kaibigan. Natawa si Lord Katamori sa narinig, habang tila naintindihan naman ni Serizawa ang kanyang damdamin. Naantig si Kanbei sa sagot ni Hijikata, at bigla siyang nagsabi na mahal na niya ito, sabay sira sa kanyang damit. Namutla ang kengkoy nating bida sa kanyang narinig. Nagtaka si Isami kung bakit pinunit ni Kanbei ang kanyang sariling damit, habang si Todo ay napalingon kay Tadasaburo, sabay tanong kung lahat ng miyembro ng Ezo ay tulad ba ni Sugawa Kanbei. Mabilis namang tumanggi si Tadasaburo, at sinabing huwag siyang ihalin tulad sa isang manyakol na katulad ni Kanbei. Buong lakas na isinigaw ni Sugawa Kanbei na haharapin nila ang sitwasyong ito ng buong puso, sabay bunot ng kanyang katana. Pansamantalang matitigil ang laban, at dadalhin tayo ng narrator sa taong 1859, 4 na taon ang nakaraan sa sentro ng syudad ng Edo. Napansin ng isang bata ang isang lalaking walang tigil sa pagsuntok sa hangin, pinayuhan siya ng ina na huwag nang tingnan ang lalaking nag-e-ensayo, subalit hindi lang naman ang bata ang nakapansin sa kanya, halos lahat ng tao sa bayan ay nakatuon ang tingin sa lalaking iyon. Ito na pala si Sugawa Kanbei, na kilala sa kanyang mga kwento at alamat tungkol sa kanyang kahusayan sa martial arts. Habang patuloy sa kanyang pagsasanay, napansin ni Kanbei ang isang kaguluhan sa di kalayuan. Isang samurai ang nag-aakmang pumugot ng ulo ng isang batang nagmamakaawa na pakawalan siya. Pinaliwanag ng narrator ang Kirisut Goman, isang pribilehiyo ng mga samurai noong panahon ng Edo, na nagbibigay sa kanila ng karapatang pumatay ng walang parusa. Ngayon, masasaksihan nating ipinatutupad ito laban sa isang bata. Ang kawawang bata ay naipit sa ganitong sitwasyon dahil hamarang siya sa daan at nahulog ang samurai sa kanyang kabayo. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay upang iligtas ang mga mahalagang kimono na kanyang dinadala at maiwasang mawalan ng trabaho. Sa kabila ng mabuting layunin ng bata, ang ginawa niya ay itinuturing na malaking kasalanan sa ilalim ng batas ng mga samurai. Kaya naman, umiiyak na lamang siya habang papalapit ang katana sa kanyang leeg.
Ngunit natigil ang samurai nang may marinig itong kumakanta sa di kalayuan. Habang patuloy sa pagsuntok sa hangin, kita ang mga naglabas ang ugat sa braso ng lalaki. Nagtaka ang iba pang mga samurai kung ano ang sinasabi ng lalaking kumakanta at patungo sa kanilang direksyon, isang samurai pa nga ang nagsabing sintonado ito. Bigla na lang umatake ang lalaki, sapol ng solidong suntok ang isang samurai na tumilapon agad. Napatanong ang iba kung ano ang dahilan ng pag-atake. Kaya naman iminungkahi ng isa na tapusin na ang hinayupak na lumusab sa kanila. Ang sagot ng lalaki, gusto nyo ng laban, sige lapit lang. Ipinakita ng narrator na ang tumulong sa bata ay si Kanbei, na pinarusahan ang mga samurai na nagtangkang manakit sa bata. Dahil dito, inilahad na ang tanging batas na sinusunod ni Sagawa Kanbei ay ang kanyang sariling paniniwala. Ang kanyang katapatan sa kanyang mga prinsipyo ay parang bundok na bantay ng Aizu, matayog at matibay, na tumatagos sa mga ulap. Magbabalik na tayo sa kasalukuyan, kung saan nakahanda na ang dalawa sa kanilang laban. Buong kumpiyansang sinabi ni Kanbei, pahintulutan mo akong bigyan ka ng agarang kamatayan, Hijikata. Hindi na mabigkas ni Shinpachi ang kanyang nais sabihin, subalit si Todo ay nasambit, ito ang espiritu ng pakikipaglaban ng pinakamagaling na samurai sa Japan. Siyempre, hindi magpapahuli ang pambato ng grupo ni Isami, si Hijikata. Punong-puno ng kumpiyansa at tapang ang mababaka sa kanyang mukha, kaya't nasambit ni Shinpachi na sira na ang ulo ng kanilang kaibigan sapagkat nais nitong harapin ang demonyo ng Aizu clan, si Sagawa Kanbei. Nagkatitigan ang dalawa, at pinuri ni Kanbei ang kalaban dahil matalas ang mga mata nito at napakalinaw ng focus. Bago pa man magsimula ang laban, iminungkahi ni Keisuke sa kanilang pinuno na itigil na ang labanan, naniniwala si Keisuke na naabot na nila ang kanilang layunin. Sa madaling sabi, wala siyang tiwala na mananalo si Hijikata at gusto niyang tumigil na ito upang hindi mamatay. Ngunit tumutol si Isami, naniniwalang dapat silang magtiwala kay Hijikata. Nagpatuloy ang diskusyon ng dalawa, kaya't sumingit si Soji at nagtanong, ilang beses na bang naging mahigpit ang hawak ni Hijikata sa kanyang espada sa nakaraang 4 na taon. Hindi na natapos ang sasabihin ni Soji dahil lumipat ang eksena kay Lord Katamori. Sa kanyang palagay, mukhang ibibigay ng dalawa ang lahat ng meron sila, at ang pakiramdam na ito ay tunay na matindi. Para kay Lord Katamori, ito ang tunay na determinasyon at tapang ng isang lalaki ng Japan. Kalmado ngunit puno ng tiwala ang nasambit ni Soji, lalong nagiging walang pagod si Hijikata habang humaharap sa mas malalakas na kalaban. Sa isang iglap, lumusab na si Hijikata habang nanatili namang nakatayo si Kanbei at sa isang kisap mata, nagsimula na ang sagupaan ng dalawa. Parang tumigil ang oras, lahat ay nag-aabang kung sino ang unang babagsak. Pinuri ni Hijikata si Sagawa sa lakas nito at nagpasalamat pa dahil hindi niya inakala na may isang tao na makakagulat sa kanya ng ganito. Biglang sumirit ang dugo sa balikat ni Hijikata, ikinabigla niya ito, ngunit hindi rin nagpahuli si Hijikata, nataman niya si Kanbei sa tagiliran, isang delikadong parte ng katawan. Ang kaninang walang tiwala, si Todo, ay ngayon ay napabilib sa ipinamalas ng kanyang kaibigan. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang husay ni Hijikata ay pumantay sa antas ng pinakamagaling na samurai ng Japan. Alam na ni Soji kung sino ang mananalo sa laban kaya naman napatanong na lang si Isami, matatapos na ang laban, paano mo ito nalaman, Soji? Walang mapagsidlan ang saya ni Serizawa dahil hindi kailanman naging intensyon ni Kanbei at Hijikata na dumipensa sa laban, bagkus ay sabayan lang, patay kung patay. Para kay Serizawa, ang karahasang nasaksihan niya ay nag-uumapo, hatol niya'y 10/10, at isa sa kanila ay mamamatay. Nabalisa si Shinpachi sa kanyang narinig mula kay Serizawa, ganoon din ang buong grupo na pinagpapawisan na sa tensyon. Nagpapakiramdaman ang dalawa para sa kanilang huling atake. Ayon sa narrator, ang demonyo ng Aizu na si Sagawa Kanbei at ang demonyo na kapitan ng Shinsengumi na si Hijikata, ang kanilang laban, na labis na ikinabahala ng mga angkang Satsuma at Chushu, ay natapos sa loob lamang ng 2 pagliko. Gayunpaman, sa 2 paglikong iyon, ibinuhos ng dalawa ang lahat ng kanilang lakas. At ang unang nakapagbigay ng malaking pinsala ay walang iba kundi si Hijikata. Naiinis man si Tada Saburo kay Hijikata, ngunit alam niyang kapag nakipaglaban si Hijikata, ito ay hanggang kamatayan, handang itaya ang kanyang buhay. Sa mga mata naman ni Serizawa, posible na sa isang sandali, si Sagawa ay nag-alinlangan na ipagpatuloy ang duelo na hanggang kamatayan, ito ang dahilan kung bakit walang namatay. Pinayuhan ni Lord Katamori si Kanbei na huwag nang kumilos at magpahinga na lamang, naniniwala siyang nakabuo sila ng magandang kasunduan.
At sa huling panel ng manga, sa araw ng ika-15 ng Marso taong 1863, si Kondo at si Serizawa ay opisyal na naging mga kasapi ng Ezo. Ito ang simula ng grupo ni Isami, na makikilala sa hinaharap bilang Miburo Shinsengumi. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!